Ayun pa rin naman ang tema natin this month. Okay, what God wants us to do. Tama ba English ko? May S ba? Wala? Okay, amen. Ate, ready na po ba yung ating PowerPoint? Okay. Amen. So, yung ating key verse, ayun, what would God wants us to do? Tapos yung pong inassign sa akin na key verse ni PIC is yung 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen? Amen. So dahil nag-equipping tayo last Monday, ang sabi daw dapat yung outline pinapakita na. So hindi ako nakapag-print. Tingnan nyo na lang. Ito lang po yung outline natin this afternoon. So ang key verse, yung binasa natin kanina, ito yung title. Hindi ako makaisip ng anumang title na catchy. Yun na din, Grow in Grace in the Knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang haba po, ano? Ang sabi ni Ate Tonet, dapat daw maikli lang. Eh, yan na po yung nabigay. So, kabisaduhin natin, Grow in Grace in the Knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay, so meron lang tayong i-illustrate ko lang yung 2 Peter, tapos dadako na tayo dun sa 2-point message lang naman tayo. And definitely, magkaroon tayo dapat ng life application kasi dapat naman ganun. Otherwise, so what ang pinag-aaralan natin? At yung ending mamaya yung challenge natin. Ganun lang po kabilis. Mabilis lang po ito. Amen? Okay. So ito po, sa illustration natin, susubukan kong i-recall. Okay, dito muna ako. So obviously, 2 Peter, sinulat ni Peter. Okay, ni Peter. At dahil 2 Peter yan, ibig sabihin may naunang 1 Peter. Okay. So ang gusto ko lang pong i-emphasize dito is, kasi yung binigay na verse sa akin ni PIC is, di ba sabi niya, but grow in the knowledge. Sabi niya ganon, di ba? Pag sinabi kasing but, nung una kong binubulay-bulay, dapat daw balikan mo yung previous verse. Eh yung previous verse, syempre yung 18, anong previous? 17. So baka 17. Sa 17 naman, nakalagay therefore. Ang sabi pa rin doon sa rule ng para makuha mo yung tamang context ng pagbasa ng Bible, babalikan mo pa rin yung previous. Sabi ko, balikan ko na nga lahat. So ito po, balikan na natin lahat ang buong 2 Peter. Mabilis lang naman po itong summary na ito. So pag sinabi natin 2 Peter, yung unang Peter po, parehong sulat to ni Peter sa parehong lugar po. Mga churches po siya sa Asia Minor. So pag sinabing churches, sinong kausap? Amen. Ibig sabihin, tayo. So, hindi kausap yung tao sa labas, tayo na nandito sa loob. So, sinasabi doon na kung ano man daw po yung sinulat niya sa 1 Peter, yung sinulatan niya, yun din naman daw yung sinusulatan niya sa 2 Peter. Okay? So, yung Asia Minor, yun yung pong Asia Minor, ito yung mga provinces po sa Northern Rome, na ito yung mga parang nasakop ng Rome na ngayon ay mas kilala sa modern day Turkey. Okay. So yun pa rin sila, no? And at the same time, kung mapapansin nyo nakasulat dyan, Peter's farewell speech. So yung sulat na to, ramdam na ni Peter na malapit na ang kanyang araw ng pag-alis. Kasi bakit niya alam? Sinabi ni Jesus sa kanya yun before, tama? Naalala niyo yun? Naalala niyo yung kwento na yun na sinasabi ni Jesus sa kanya? Tapos sabi ni John, sabi pa ni Peter, siya, paano naman siya? Tinuro niya si John. Sabi niya, ano naman sa iyo? Naalala niyo yung kwento na yun? Di ba sinabi sa kanya na siya ay bibitayin din, kukrusify din siya. And sa pag-revere niya po sa Panginoong Jesus, tandaan natin na itong time na to, ito yung na-crucified nga siya, pero pinakiusap niya na siya ay bitaying upside down. Kasi nahihiya siya sa Panginoon na siya ay mamamatay in the same manner as Jesus. Okay? So mga ano lang to hindi ito yung lesson natin. I was just trying to, i-break the ice na magkaroon tayo ng intro kung ano ba itong pinag-aaralan natin. Amen? Okay, so sabi niya, ito yung panahon na nakakulong siya. Same istorya nung kay Paul, no, na nakakulong siya.
Ito yung, naalala niyo itong si Emperor Nero na to. Ito yung, nagkaroon ng, siya yung may pakana ng sunog sa buong Roma, pero ginawa niya, binintang niya sa mga Kristiyano. Ang galing niya, no? Parang movie. Tapos ito yung pinaka-drastic na persecution na naranasan ng mga Kristiyano noong panahon na yon. Walang-wala lang naman. Binabalatan lang sila ng buhay, ginagawa lang silang ilaw sa daan. May isang nabasa pa nga ako, sabi ni David Powson, meron daw na nag-barbecue party sila Nero, walang ilaw yung kanilang barbecue area. Ginawa nilang mga ilaw, sulo yung mga Kristiyano sa paligid at ginawa nilang ilaw. So sinusunog yung katawan nila, nagba-barbecue party sila. Ganon lang naman katindi. Okay, so ito yung time na yon. So sinusulat niya habang siya'y nasa kulungan. So the three chapter lang naman yon. Okay, yung una, yung final challenge, ito yung God's invitation to become participants of the divine nature, God's own life and love. Mamaya po tatalakayin natin ito na ito tong from goodness, knowledge, self-control, family affection, endurance, godliness. Kasi ito pong sulat na ito ay kung ang unang Peter ay mga encouragement niya po sa mga mananampalatayang kagaya natin against the persecution of the outside world. Ang kaibahan naman po ng 2 Peter is ito mismo ay sinusulat niya sa churches na yon na nakapasok or napasukan ng mga false teachers. So ibig sabihin, outside yung 1 Peter, yung 2 Peter, nasa loob nyo na. So itong dapat nyong gawin. Lakasan yung loob nyo kasi napasok kayo ng mga false teachers o mga scoffers. Okay. Doon sa verse 12 to 15, it is a memorial of Peter's teachings. Okay. Yung purpose daw ng kanyang sulat. Doon po sa TWI, kung mapapansin niyo po naka-uniform ako, uniform ko po ito doon sa Dye Word International Bible School na pinag-aaralan namin nila Ate Tonet, nila Ate Flor, nila Pastor. Isa po ngayon sa isa naming subject is yung Christian family. And one of the purpose daw ng tayo bilang Kristiyanong pamilya is para sa atin ng mga magulang na maibahagi natin yung ating mga natututunan na salita ng Panginoon sa ating mga anak at sa mga susunod na magiging anak ng mga anak natin na magpapatuloy. So this is the same thing. The letter's purpose is that alam niya na mamamatay na siya. Okay? And kung mapapansin niyo din sa letter na iyon, gusto niya lang i-revive dun sa mga tao na alam niyo na to eh. Nasabi ko na sa inyo to before. Di ba sa company po natin, kapag nagkakaroon ng mga trainings and mga pag-aaral, usually po, madalas na iisip nyo, parang narinig ko na yon, parang naaral ko na yun sa school, somehow, somewhere. Naalala nyo? Pero somehow, nandito lang yung kaalaman na yon. Tapos, yung facilitator, kaya tinatawag na facilitator, pina-facilitate lang ulit. Nire-revive lang ulit sa atin yung mga dati na nating naaral. Nandito na, pero parang hindi mo maano. So, yung si facilitator, nare-revive, nare-refresh. Ganito yung ginagawa ni Peter. Naalala nyo na, sinabi ko na sa inyo to, ito ulit ang gagawin nyo. Okay? Para magpasalin-salin-salin, dahil alam niya nang mamamatay na nga siya. 'Di ba? At totoo naman, nagpapasalin-salin, umabot sa atin ngayon. Amen? Praise God. Now, the objection of number 1, ito na nga yung sinasabi ko na dahil napasok sila ng mga scoffers, ng mga false teachers, false witnesses, ito yung sinasabi niya na, sabi nung ito, you apostles made all this up. Alam niyo kung anong tinuturo nila? In a manner na napakaganda ha. Sino po ba dito ngayon yung, patawarin niyo po ako, sino po ba dito yung pinakamatanda ngayon sa atin dito? Pastor, nakatingin ako sa inyo eh. Si Kuya Minyong. Okay. Naalala nyo, di ba yung matatanda nung araw pag sinabi na, matagal ko na naririnig, babalik si Jesus eh. Nangamatay ng mga ancestors natin, di pa rin naman bumabalik. So yun ang sinumulan nilang ipangalat sa buong congregation. Na si Jesus, hindi na yun babalik. Nangamatay na nga yung mga ancestors natin, nasaan na? Hello? So, itong mga ito, so na-convince nga sila, oo nga no. Sabi mo, malapit na, wala naman. Okay, so,
Yung mga pananalita na yon, seemingly, alam niyo yung pag-twist ng mga words. Okay? So, nakukonvince sila. It's so dangerous because, sabi nga ni Peter, sorry, Paul ako. Sabi nga ni Peter, hindi pwede, babalik si Jesus. Kami mismo nakita namin si Jesus na nag-transfigure sa mountain. And sabi ng God, this is the Son whom I am well pleased. So paano niyong sasabihin ngayon na hindi totoong magbabalik siya, kami mismo eyewitness. Nakita namin buong mata namin. At ngayon ay wini-witness namin, which is yan yung trabaho natin, tama? We are to witness the truth that what we've seen and what we've heard, we have to pass the message. So pinaglalaban nila ngayon. Even yung mga nakasulat sa book of Isaiah, Micah, yung mga prophecies na sinulat and promises sa prophetic scriptures, it's true, babalik si Jesus. Yun yung nilalabanan niyang truth. Amen? So why I am so adhering in this truth? Because later, pag-uusapan natin yan. Amen? It's so very important. Now, let's go to chapter 2. This is about the warnings about corrupt leaders. By the way, I want to recognize, ito po ay created ng The Bible Project. Ano po? Sabi natin, sa ating pinag-aralan, we have to always give honor to whom honor is due. We have to credit the Bible Project na naghirap po ng illustration na ito. Kaya tayo merong malinaw na parang comics. Sabi ng asawa ko kanina, nagko-comics ka lang pala eh. Hindi ka naman nag-aaral eh. So by the way po, bilang ako sabi ko comics, yes. Pero binabasa ko po ito sa Bible. Confirm po ito, no? Amen. Kasi ganun tayo dapat mag-aral. Okay. So warnings about corrupt leaders, way of life. So sinasabi dito ngayon ni Peter, kinuwento niya. You have to be aware that hindi si Lord na nanahimik at dinelay niya na or hindi na siya sa hindi babalik, babalik siya. Totoo siya sa sinabi niya. At minention niya itong tatlong nangyari sa Bible, yung naalala niyo yung mga rebellious angels. 'Di ba kung paano silang naparusahan? Yung flood, yung Sodom and Gomorrah na kasi ang masakit po dito sa mga false teachers na ito, aside from tinutwist na nila yung katotohanan, namumuhay sila immorally. Kasi ang pinangangatuwiralan nila dito nga, sabi niya, we are free in Christ. Sabi ni Paul, malaya na tayo. Alam niyo yung grace? Binili na tayo ng biyaya ng Panginoon. So we are free to do whatever you want. Kaya ginagawa na lang nila yung mga immoral na pamumuhay nila. Which is sabi nga ni Paul, hello, hindi yun ang tinuro ko sa inyo. See how good these people in twisting the truth? So, yun yung sinasabi, in reality, they're slaves to their bodily impulses. So, nakakarimaring basahin ang chapter 2 kasi kung may time, please have time at your home, read this. Gusto ko po na kayo mismo balikan nyo ito. The whole chapter 2 of 2 Peter is so, parang minsan masakit sa tiyan tanggapin kasi mas mainam pa daw sa mga ito na nakarinig ng katotohanan, and yet they twist the word and they live like as immoral and they live like they don't really hear the word. They are like dogs who return to their vomits. Diba? Minsan parang yung power of suggestion, na-imagine mo, yung suka kinakain ulit. Kakain tayo mamaya. Okay, yung baboy, pagkaligo, naglulubalob ulit sa putik. Okay, so ganun kabigat yung chapter 2. Then let's go to the chapter 3. Yung distorted theology. Pinaglalaban po dito ni Peter na, hello, there will be a day of final reckoning. Generations come and go. Ito yung sinasabi ng mga false teachers. When is Jesus promised to return? So why does God take so long? O, ang galing ng mga nila, di ba? Ito yung mga corrupt teachers. Pero sabi nga ni Peter, the universe exists because of God's intervening word. Nagkaroon tayo ng universe because of God's word. Pero hindi, our concept of time is limited. Hello? Ang 1,000 years sa atin ay isang araw lang sa Panginoon. Paano mo ngayon iisipin sa ating mga limitadong isip kung bakit delay si Lord?
hindi natin maikakahon si Lord sa time natin at sa time niya. Amen? So but God is patient. Binibigyan niya pa ng chance yung tao para magsisi. Here, the heavens will pass away and the stokia, which is the elements, the universe, the heavenly bodies, is quoted in Isaiah, will be melt by fire. Tandaan nyo yan, nakasulat yan, sabi nga niya. Ang metaphor is, the sky is peeled back before God. Ang nakakatuwa dito yung, He is not to scrap the universe, hindi niya i-recycle, kundi magkakaroon ng bagong heaven and earth. Yun yung truth. In a very, very short and summarized way, ito po yung apat na core disciples, diba? Si James, John, Peter, at saka si Paul. And this is the true Christian hope. Sabi nga ni Paul, don't twist my words. Ang passionate conviction ni Peter is God loves the world and is determined to rescue it. He must confront and deal with evil to open the way for a new future. Okay. Thanks God. Naitawid natin yan. Okay? So, yun lang pong idagdag ko pa doon. Etong letter na 2 Peter ay ini-echo niya din yung same sulat ni Jude. Sino si Jude? Kapatid ni James at kapatid ni Jesus. Kung basahin niyo po, napakaikli, no? Yes, half-brother. Kung mababasa niyo po yung Jude, malikli lang siya, pero para rin po niyong binasa yung 2 Peter. Okay? So, it is worth mentioning din na sinabi niya, ako si Simon Peter. Ang Simon po ay meaning ay reed. Ano ba yung reed? Talahib? Talahib po ba yun? Okay, talahib. Pero ang Peter, rock. Di ba? Sinabihan siya ng Panginoon na ikaw, Peter, sabi niya. So, from a talahib and to a rock. Pinakilala niya yung sarili niyang isang talahib at isang rock. A servant and an apostle. Kung isipin mo, ang servant ay ano? Pinakamababa, slave. Pero pag sinabing apostle, ikaw ay, para kang, kumbaga sa panahon natin, envoy ka. Kumbaga, ikaw ay nabibilang sa mataas na, no? Dahil ikaw ay envoy ng Panginoon. Ikaw ay sent. Ang slave ay binili, ang apostle ay pinadala. Okay? Grace and knowledge ang pinag-aaralan natin dito. I don't want you to think that I sound like I'm very smarty. No, it's not. Grace and knowledge. Why Peter tell this grace and knowledge? It's because it's not about head knowledge, but it's about heart knowledge. Okay? So, I want us to jump into this. Yung sabi ko nga kanina, balikan natin yung dalawang huling verse. Yung 18 po yung huli, and then 17 yung bago sa huli. Kung basahin po natin. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Kaya yung huli, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Dalawa lang po yung point dyan. Isang warning sa 17, kasi kung mapapansin nyo, ito tong but, it is a contradicting conjunction. But, ibig sabihin, ito kabaliktaran noon. Okay? Kung ito sinabing grow, kasi meron siyang sinasabing kabaliktaran nito. Okay. Ang sabi, therefore, beloved, since you know, meron siyang wino-warningan kayo na mag-beware. Bakit tayo binabalaan? Bakit binabalaan yung mga tao doon sa churches, doon sa Asia Minor? Okay? And this one, yung grow, pag sinabi namang grow, may direksyon. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Paano ngayon yan? Okay. Sa Tagalog nung verse 17, lagi daw tayo mag-iingat para hindi tayo matangay ng mga maling tinuturo ng mga taong walang sinusunod na batas at di kayo matumba sa pagkakatayo nyo. Ito po yung binigay sa akin ni Pastor na Pinoy version Tagalog. Okay. Now, dun sa direction naman, dalawa lang yan, warning and direction.
Sa Tagalog, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas nating si Hesukristo. At sana, mas makilala mo pa siya. Purihin. Amen? Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. So, gusto ko lang pong i-share, mula pa nung kami tumanggap sa Christ ni JR way back 2008, nung pagtungtong namin sa Qatar, hindi ko lubusan pang naunawa yung biyaya, yung grace. Pero sa patuloy na paglago, gusto kong i-share muli yung kwento ng traffic violator. Na-share ko na to once and I want to share it again. Yung grace po, di ba ano nga ba yung grace? Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, 7, 8, 9 yata. Yun, no, Pastor? Hindi ko nilagay dyan, by intention. Grace. Yes, para wala tayong ipag-boast. Amen? Okay, ang inaalala ko lang talaga sa kwento na yon na na-share sa amin is that ganito daw yung illustration. Ako, naalala niyo, di ba nakabiolate na ako ng beating the red light? So, same. Beating the red light. Nagmamadali kunyari yung isang tao. So, si pulis, may pulis doon sa Pilipinas, sa EDSA, pinituhan siya. Tabi. Beating the red light kasi. Akin ang lisensya mo. Okay? Kasi nagmamadali ako Sabi niya ganyan, malilate na po ako sa work ko Baka naman, pwede natin pag-usapan to, boss. Ganyan naman lagi, di ba? Ay, hindi. Sabi niya ganyan. Pero sige, dahil naawa ako sa'yo, malilate ka na sa work mo, papatawarin kita. Amen? Anong tawag doon? Mercy. Amen. Teka. Parang maubos na yung gas mo. Parang malapit ka na ma-empty. Dumukot si pulis. Etong 1,000, pagasan mo yung sasakyan mo. Ayos yung pulis, no? Anong tawag doon? Grace. Di niya deserve. So, nung na-realize ko yung explanation ng grace, I don't deserve. Napakababaw pa po ng ilustrasyon para arukin yung lalim ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Para tayo ay tawaging higit pa sa mananagumpay o more than conqueror. Ang laban po ay hindi natin kailanman ipinanalo. Si Jesus po yung tumanggap ng mga suntok, hampas, pag-alimura at nagngangalit na galit ng Ama na dapat ay para sa atin. At sa kanyang tagumpay sa atin, sa bugbog at hindi na maaninag kung ano pa ba, tao pa ba o hayop yung nakabayubay sa krus. It's written in Isaiah. Iniabot niya sa atin yung premyo ng kanyang pagkapanalo. Kanya tayo tinawag na higit pa sa mananagumpay. Nagiget po natin? Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Sa ibang salin ito ay tinatawag na propitiation, na sa Tagalog ay pampalubag loob. Na nung nakita ng Ama ang lasog-lasog at duguang katawan ni Kristo, ay naglubag ang kanyang kalooban at tayo ay pinatawad. Hindi kinailangang magdusa ng labis ng ating Panginoong Hesukristo. Sa batas po ng pag-aalay, ginigilitan lamang ang leeg ng lamb at kukunin ng dugo at iwiwisik sa templo. Pero higit sa hinihingi ng kautusan, ang ginawa niya. Kung ito'y walang kabuluhan, ano't ito'y kinailangang pagdaanan ni Jesus. Ito'y sapagkat nasusulat sa pamamagitan ng aking mga latay, tayo'y pinagaling na. Siya bagamat mayaman ay naghirap upang tayo ay yumaman. Baka tanong mo, Ate Man, di pa naman ako kasing yaman ng mga kilalang mayayaman sa mundo Tanong, ikaw ba ay mayroong ng sariling bahay? Amen. O, kung wala man, ngayon ba ikaw ay nangungupahan? Meron kang pambayad? Yes. Si Jesus nung nandito siya sa lupa, siya ay walang maituturing na sariling bahay. Walang sasakyan, nang hiram pa ng asno. Ikaw, may magara,
may bago, may malaki. Madaming sasakyan. Sinulat ko talaga to ha, kasi ayoko ma-mister. Sa nagmamantika mong uso, na ikaw ay nakakakain ng masasarap. Hindi ba ang lahat ng yan ay nakaangat sa buhay na ibinuhay ni Kristo dito sa lupa? Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay baon sa utang. At hindi mapag-aral yung mga anak mo. Walang trabaho, nagugutom at naghihirap. Maring ikaw ay nariyan sa kaligayang iyan dahil sa mga self-inflicted mong decision. But hey, God knew it and He has a plan. You see, this is the grace. Hindi kasama na sa plano ng ating Panginoon ang tayo ay maghirap. Nung magkasala si Adan at si Eva, sila ay sinumpa. Mula sa butil ng pawis, dun siya kakain. Ano ang pinagmulan ng ganong kahirapan? Anong pinagmulan nun? Kasalanan. Nung tinubos tayo ni Kristo ng kanyang dugo, anong inalis? Kasalanan. Ano't ang dulot ng kasalanan ay naiiwan. Halo? Kung ang cancer ay inalis na, ano't nananatili ang hapdi, ang sakit, ang kirot, we must grow in the grace of knowledge of Jesus Christ. Tinapos na niyang lahat sa krus ng Kalbaryo. Lahat ay bayad na. Amen? Now, ang tanong, kung bayad na, anong dapat mong bayaran? Kung tapos na, anong dapat mong tapusin? Wala na. Ano ngayon yung pagmamayabang natin? The more we learn about Jesus, the more we will appreciate all He has done, and the more we appreciate His love and sacrifices for us. Amen? I hope nagliwanag po ng kahit kaunti kung ano talaga yung grace na yun na tinutukoy na grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. Amen? So yung direction is to keep growing in grace, in the knowledge. Tanda natin, hindi head knowledge, heart knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So keep studying in His Word and praying to be mature. Ikli pa rin itong pag-aaral na to para lalo natin maintindihan kung gaano kalawak ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Another thing is like, naalala ko lang, nung pinanganak si Neka, hindi naman automatic nakatayo siya, tama? Hindi naman automatic nakalakad siya. Pero before siya 1 year, naglakad na siya ng floor. Oo. Kailangan niya munang mag-grow bago siya tuluyang nakatayong mag-isa at nakalakad. Maari yung iba sa atin sa paglago ay kagaya ng bamboo tree. Nakakita na po ba kayo ng kawayan? Yung kawayan, sa una hanggang 5 taon yan, wala kayong nakikitang progress, hindi lumalaki. May tanim po kami yan. Pero pagdating sa 5 taon, 6 na taon, makikita nyo po, nakakapanghina na nakaka-discourage. Pero pagdating daw po sa 6, bigla daw po yun mag-i-sprout at biglang yayabong at go-grow into 80 to 90 feet long. So, the way to be steadfast is to go forward. There is no standing except by progression, which is a quote from Spurgeon. Okay. So, maaring sabihin mo naman ngayon, Ate Maan, ano ka ba? Nag-attend na ako ng Friday church. May relationship nga ako kay Lord eh. Nag-attend pa ako lagi ng Bible study, ever present. Lagi nga ako nandun kay Ate Joy, yung IP. Okay? It is always a reminder to have time, to have a moment with God. It is just you and the Lord, even wala kami dito sa paligid. It is good. We encourage each one of us here and study in the Word together, but what more important is knowing Jesus in a personal relationship. Si Peter po, kinonfirm niya to that we need to have that intimate relationship with God. Because the more we know of God, the more of God will be seen in our lives. So, dito na po tayo sa life application. Kasi, after natin itong malaman, so ano ngayon? So what, ate?
Number 1, godly living. Kung makikita nyo po kanina doon yung in-step by step yung from goodness to knowledge to step by step yung nagsisimula sa faith, no? Tayo po, as I explain again, we have been given everything we need to live godly lives. Naalala nyo po nung in-explain ko rin yata to before na nung nagkasala si Adan at si Eva, inaipamana po sa atin yung sinful nature. Yes? In a very, ulitin ko lang po yung paliwanag na yon, na yung isda, ano ang nature ng isda? Lumangoy. Anong nature ng ibon? Lumipad. Tayo, anong nature ng tao? Makasalanan. So tayo ay sinilang na makasalanan, meron tayong sinful nature. But then, when we receive Jesus as our Lord and Savior, nandun na po, tinanggal na po yung sinful nature. Although meron pa rin tayo nagagawang mga kasalanan, pero hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Magkaiba po iyan na. Nakakagawa ng kasalanan pero hindi namumuhay sa kasalanan. Okay? We are a partaker of divine nature, so the components of spiritual growth nasa atin na. Para tayo ay lumago, para tayo ay mamuhay into a godly living. Number 2, reliance of the Scripture. It is particularly important kasi the Scripture can be trusted because they were written by the prophets and apostles, inspired by the Holy Spirit. Tandaan po natin to, sinulat to ni Peter, nasa chapter 2 siya. Sabi niya doon, walang prophecy, second page na pala ako, na nanggaling lang sa kalooban ng tao. Sa Bible po yan nanggaling ito sa Diyos. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa mga tao para masabi nila ang mensahe ng Diyos. So tandaan nyo, kung ano man ang binabasa natin sa Bible, because people will say, no, it's not the Word of God. Gawa lang yan ng tao. No, it is Holy Spirit guided. Amen? So lahat ng prophecy doon na inatupad, and dapat po pag binabasa nyo yung Bible from Old Testament to up to the to the New Testament, to the last version, ang dapat nakikita natin si Jesus Christ because it all points to Jesus. Amen? And then number 3, opposition to false teaching. Mag-o-oppose po tayo dyan. So dahil ito ay life application, ito yung mga dapat nating i-apply. We are not swayed by the large number of people who are persuaded by unbiblical ideas. Judgment is guaranteed. Tanggap natin yan, hindi tayo naniniwala doon na si Jesus ay magbabalik and we are excited. All those who oppose the truth of God, we should exercise discernment granted by the Holy Spirit to detect the deceptive teaching of the alluring promises of the ungodly. We should know the truth by checking the Scripture. Pero ang tanong, if we do not know, then how can we oppose all the false teachers? Nakukuha niyo po yung logic? How can we apply kung hindi nga natin alam kung ano talaga yung truth? The same is true yung sa inaral natin po last Monday, tama? You cannot give what you do not have. Marami po akong naririnig na, di ba nakasulat sa Bible, the truth will set you free. Hindi po totoo yun. It's knowing the truth that will set us free. Huwag nating tatanggalin yun. Kasi may truth, pero kung hindi mo alam yung truth, how can we be free? Amen? Okay. Sinabi yan ni Jesus sa John 8 verse 32. Madalas ko, ito pa, just wanted to say, insert ko lang po, madalas ko madinig kunyari po, nagkasakit. Binigay ito ni Lord pinapalo ako. Paano po yung Bible verse na, every good and perfect gift comes from God? Is cancer good? Kuya Erwin? Good po ba na nakikita mo si ate? No. Is poverty perfect? Masarap po ba nakikita natin yung mga kapatid natin naghihirap? No. It pains us. It pains us. It may doesn't look
from the outside, but it pains us, it burdens us. Pag nakikita natin silang nahihirapan, as much as we want to see them na gumiginhawa ang buhay. But it's really not good. At sasabihin, galing kay Lord. Kalooban ni Lord eh. Naalala niyo yung mga matatanda, sasabihin, sinilang kaming ganito eh. Ang magagawa namin, ganito lang kami. So, we have to study the Word. What is the true and will of God? But rather, sabi nga sa Romans 8:38, rather say that nape-permit because God has a plan. But don't say, binigay. Ako po talagang tinututulan ko lagi, hindi yun galing kay Lord. Na-permit yan, pero hindi yan galing kay Lord. Ang naniniwala po ako, tinatayuan ko talaga, good and perfect comes from God. So, amen. I will simplify this. Baka kasi medyo lumalayo na ako, no? Sisimplify lang natin. Hindi po sakop nang hindi mo lubusang malaman ang biyaya o grasya na lubusan mong matamo ang kaligtasan na iniaalok ng Panginoon. Hindi po ito related sa kaligtasan. Okay? Maliligtas pa din tayo at makakarating tayo sa langit kahit yung pinaka-ignoranteng Kristiyano. Dangan nga lang, di nila na-enjoy yung biyaya ng Panginoon. Ligtas ka at mamamatay ka, makakarating ka sa langit na ikaw ay mahirap. Save ka at mamamatay ka, makakarating ka sa langit na ikaw ay namatay sa sakit. Pero maari sanang ligtas ka at mamamatay kang maginhawa, ligtas ka at mamamatay kang hindi ka inalipin ng karamdaman. Dahil sinabi na ng Panginoon, ibinigay na sa atin ang lahat ng authority to cast out sickness and diseases. Amen? This is a good news. This is a good news. Okay. Last, being watchfulness. By looking for the return of Christ, tayo na nakalaging excited sa pagbabalik ng ating Panginoon, we can avoid the sinful traps of the world. We need to take care that we do not become lax. Yung parang petiks-petiks in our thinking na matagal pa naman siguro. Di pa naman siguro darating si Lord. Hello? Pwedeng mamaya. Pwedeng bukas. God has set a day to mark the end of this world as we know it. God's promises of judgment instead should prompt us to encourage others to repent and believe in Christ Jesus. Pero hindi po natin gagawing panakot, ha? Kasi alam ko po, mas marami pa nga akong kakilala na natatakot sa end of the month kaysa sa end of the world. Okay? So kasi diba, saan ba ako parang sabi ko, napaka-ironic pag minsan gusto mong ipatanggapin kay Lord yung isa mong kakilala. Hoy, hindi ka ba natatakot? Baka bukas, magugunaw na yung mundo. Paano pag namatay ka ngayon? Saan ka kaya pupunta? Yung ginagawa nating panakot yon. No. We have to explain. We have to explain the love of God. Okay, in conclusion, this book, di ba kanina, saan ba? Ibalik ko kaya, kuya, ate. Ayun, in conclusion na lang tayo. Di ba ang sabi dyan? To Him be the glory both now and forever. Amen. So, when we are this ready and this steadfast in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, it gives God glory. Amen. We all know that God created us for His purpose. God created us to give Him pleasure. God created us to serve Him. God created us to worship Him. God created us to glorify Him. So, gusto ko lang sanang manatili sa atin na patuloy sikhayin, alamin ang katuruan ng ating Panginoon at i-apply sa ating buhay. Nandiyan po yung Bible, lagi natin buksan, lagi nating aralin. And come to think of it, pag dumating naman na si Jesus at tayo'y napasa Kanya na, I don't think papabuksan pa ni Lord yung Bible. So, dito na lang natin basahin ng basahin. Amen? Okay? So, that's it. To God be the glory. And yung ating mamaya siguro po, ayun, challenge na lang mamaya sa
I will, parang napaisip lang ako na since to ano po what God wants us to do, I'll be accountable to the Lord in my personal growth. Personal kasi. In knowing Him more by, pakisudlungan na lang po. Amen. John, I will be accountable to the Lord in my personal growth in knowing Him more by, ako ay, accountable, may pananagutan ako sa Panginoon sa aking personal na paglago at para makilala ko siya sa pamagitan ng, ito po, sige, nag-grouping po tayo bago tayo kumain.